Uh, yeah, yung natalo yung Israelites sa mga I, 'di ba? What is I? Artificial intelligence. So I. So they were defeated kasi nung sinakop nila yung Jericho, merong isang tao doon, ang pangalan Joey, Akron, ha? Nagtago siya ng mga ng mga gold, silver kasi nung 'di ba nung nilusob nila yung Jericho, meron lang pinescribe si God, eto lang ang kukutin mo, pero yan sa akin yan. Pag sinabi ni God na sa akin yan, ibig sabihin that thing is holy, 'di ba? Hindi mo dapat kunin. Ngayon, ang ginawa ng isang taong yon, kinuha niya. And then, yun yung nga yun eh, yung kasalanan ng isang tao, actually the whole family pinatay ha. The whole family ay si Achan ha. Pinatay ng Lord yun, ha? 'Di ba? The sin of one, pero the sin of the whole tribes naapektuhan, 'di ba? Naapektuhan siya. 'Di ba? Kaya parang ganun din sa atin if yung if we sin, 'di ba, sa isang family, all is affected. Parang sa church, 'di ba? Everything is affected. Lalo pag ang pastors ang nagkaroon ng problema, everything is affected. 'Di ba? So, doon, natalo sila, pero ang nangyari ay na-deal na nila yung kasalanan ni Akon, di ba? So, nagkaroon na sila ng covenant, nagkaroon uli sila ng reconciliation, di ba? So, ang ginawa nila, nilusob nila uli yung pero this time it's a different, di ba? Different tragedy. Tingnan nyo yung sa Jericho, pinabagsak ni God yung wall, 'di ba? Guys, lahat ng itong mga city na to, yung mga kalaban ng mga they are fortified. May mga walls sila. Hindi lang Jericho. Kaya lang na yung Jericho kasi na-highlight kasi pinabagsak talaga miraculously. 'Di ba? Miraculously pinabagsak siya, 'di ba? Kaya lang itong sa 'di ba, naging complacent sila, and because of that sin, natalo sila. Now this time nung nag-reconcile na sila, ang ginawa naman ni God, gumawa siya ng plan para ma-defeat yung I, 'di ba? Kasi ito rin yung mangyayari sa susunod eh. Guys, ang dami nilang kakalabanin. Ha? Nung pag ah, pagtawid nila sa Jericho River ay sa ano tawag doon, sa Jordan River, Jericho, di ba? And then tapos susunod na naman tong five Southern Kingdom at marami yan. Kasi during the 400 years na nag-stay ang mga Israelites sa Egypt, and then 40 years sila sa wilderness, marami nang tumira doon sa Canaan. Sobrang dami mga tribes, tapos mga king. And all those things are walled talaga, fortified. Di ba? Ngayon, pagdating dito ni God meron pang pumasok. Pagdating dito sa di ba, natalo nga sila. And then, ang ginawa ni God, nung naging victorious sila, so, ang ginawa nila, yung sabihin, pumunta yung mga soldiers ni Joshua, tapos ang ginawa ng mga lumabas sila sa kanilang camp, hinabol sila. Tapos meron palang nakaabang na mga Israelite doon o sa likod. Kaya nila natalo yun, di ba? Kung tinan nyo kasi tinan nyo yung ni God, yung kanyang plan, kung yan ay, bakit kaya hindi nila ito during that time, but hindi, halimbawa, world yung din, naka-world sila, bakit hindi inano ni God yung kaparis sa Jericho? And then, Jericho lang eh. Bakit yung succeeding ng mga world city rin sila, pero hindi inano ni God eh.
Di ba? Hindi niya inano, yung sabihin, hindi niya miraculously yung pinabagsak. Di ba? Bakit kaya? Di ba? It's a different play to eh. Di ba? Kasi nga itong mga Israelites tuturuan ni God ng ano eh kasi because of disobedience. Di ba? Because of disobedience. Di ba? So let's go to chapter 9. Pwede tayong ano? We will tig 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 dalawang verse tayo starting starting magbabasa muna kami ng tayo ng ano ha. The whole of chapter 9. Tig dalawang verse tayo starting with Carla. Okay? 3 and 4. Okay, verse 3 and 4 tayo. Okay, diyan muna ha. So ang sabi rito, so now all the kings west of the Jordan River narinig nila yung nangyari sa bukod sa Jericho at saka dun sa Ai. So itong mga kings of the Hittites, yan, Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites, and Jebusites who live in the hill country in the western foot. Yan kakalabanin lahat yan, guys. Lahat ng binanggit kong mga yan, merong mga ano yan, merong mga city yan. Fortified sila, naka-wall din yung mga yan. Hindi lang sinabi rito. As far as the north of the Lebanon mountains, this king combined their armies to fight against Joshua. So nag-combine sila, di ba? Nagkaroon ng ano yun, tawag doon? Confederation, di ba? Parang confederation. Now, when the people of Gibeon heard what Joshua has done to Jericho at Ai, they resorted to deception to save themselves. So, sino ba yung mga Gibeon? Di ba? Gibeon ay isa ding a powerful city. Ha? Hindi siya basta-basta. Di ba? Para kasi pag binasa nyo rito yan, parang natakot nga sila, parang pang iisipin mo is a small tribe lang. Pero hindi. Very powerful sila. Kaya lang, yung king dito is wise. Wise siya. Di ba? They resorted to deception to save themselves. Kasi natakot sila eh. Di ba? Kalain mo nga naman, without 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 a sword, matatalo na yung Jericho. Di ba? Sino ba naman ang hindi matatakot doon na sa kabilang mga ibang tribes, di ba? They sent ambassador to Joshua, loading their donkey with weathered sandal bags and old patch and wineskin. They put on worn-out patch sandals and rag cloth. Bakit sila nagbago ng anyo? Na ano? Bakit? Okay, bakit sila kailangang magsabi ng malayo sila, hindi sila taga rito? Ayan. Dahil kasi ang instruction ni God, ang instruction talaga, yung plan talaga ni God, lahat ng mga tao dun sa Canaan, talagang papatayin. Wipe out. Wipe out talaga. Diba? Talagang totally wipe out. Diba? Men, women, and children. Diba? So,
ano sila, nag-deceive na galing sila sa malayong lugar, yung kanilang mga dinadala, saddlebags, old, mga luma, patch wineskin, they put on worn out patches, parang galing sila sa malayong lugar, di ba? Yeah, makipag-treaty kasi natakot sila. Uh, Um, hindi hindi sila pwede makipag-treaty kasi ang talagang instruction nila wipe out. Walang patawad. Oh yeah, sige. Yeah, tuloy muna natin, ha? Teka. When they arrived at the camp, sino yung nag-arrive? Yung mga Gibeonites, ah, the camp of Israel and at Gilgal. They told Joshua that the men of Israel, we have come from a distant land and to ask you to make peace treaty with us. Diba? They want to make peace treaty with us. Pwede ba yun? Yung ba yung treaty? Sabihin, do be God allowed a treaty pag merong isang bansang lalapit sa kanila? Basta hindi kasama dun sa area na sasakupan. Hindi. Halimbawa, kung good ang intention mo, they make treaty with them, iaano mo ba yon? You will, itataboy mo ba yon? Di ba? Hindi, di ba? Oo. Oh, this is Joshua, di ba? Sabihin, si Joshua may a heart of, may heart din siya, di ba? He has heart, di ba? Ano sabihin, naawa din siya pero they were deceived. Hindi niya alam kasi. Deception na ito di ba? The Israelites replied to these Hivites, how do we know that you don't live nearby? Yon, tama. Di ba? How do we know? Kasi kung taga rito ka lang, no choice, hindi pa pwede. Kasi ang akala ni Joshua malayo, kaya pwede siya ng treaty. Di ba? Yun, di ba? Tayo alam natin, di ba na yun, pero sila hindi nila alam, di ba? They replied, we are your servants. But who are you? Joshua demanded. Where do you came from? They answered, your servants have come from a very distant country. We have heard of the might of the Lord your God and all of that did in Egypt. Tino mo hanggang sa Egypt, nalaman pa nila yun. Ha? Ang tagal na nito. Ilang generation na. We have also heard what he did to the two Amorites king east of the Jordan River, King Sihon and Heshon, king of Basha. Tapos, so our elders and all our people instructed us to take supplies from a long journey. Nagsinungaling sila ang Bible boys. Di ba? Nagsinungaling sila. Di ba? Go meet with the people of Israel and tell them, we are your servant. Please make treaty with us. Okay. Ibig sabihin, magiging silang alila and then alipin, just make, gano'n silang gano'n silang katakot. Diba? Yung yung nalaman nila yung gano'n, yung God ng Israel. Diba? From Egypt, parting of the Red Sea, from Jordan, diba? Pati yung river ng Jordan doon, diba? Natuyo, diba? So, hindi ka matatakot, diba? Ibang klase itong God na to. No? And then, ano na tayo? So our elders are instructed, okay, verse 12, this bread was hot from the oven when we left our home. Di ba? Sabi niya, itong bread na dala-dala namin, mainit pa, but now you can see it is dry. Yung picture guys, kung paano nila iplano to. Marami sila ha. Hindi ito ha. Yung scheme, di ba? Have you been deceived by everyone? By someone. By someone? Have you been deceived? Nalaman nyo lang na naloko pala. Yeah. Yung bang sa relationship, halimbawa, sabihin mo ba, halimbawa, kapag naloko ba? Nabudol ba? Di ba?
Yung ganon, yung deception. Can you ano ba? Sabihin, for many years, ngayon ba can you deceive kung ang tao ay niloloko kayo? Hindi mo ma-discern talaga. Hindi. Kaya, ano naman tayo sabihin, we are not that young di ba? Hindi naman tayo mga teenager na di ba? Sa tagal ng experience natin, yung bang may kaharap na yung tao, malalaman nyo ba na siya ay nagloloko? Kung magaling manloko, hindi mo talaga kamukha nito. Ano, Magic? Wala, no? Di ba? Ang dali, ano? Pero pag ngayon, medyo alam mo na talaga di ba? Maski naman, ano? Nakakaamoy na tayo. Yan, ito siya. Tama. Gullible, di ba? Ang hirap nito Kasi kumpleto to The dress, di ba? The food, everything. Parang may pumunta sa yung beggar, di ba? Lawa. yung talagang nagpakataong grasa, gulag-gulanit, di ba? Parang ganito yung naging itsura nito di ba? This wine skin, di ba yung wine nilalagay nila sa ano, di ba? These wineskin were new when we filled them, but now they are old and split open. And our clothing and sandals are worn out from a very long journey. Di ba? Niniwala tayo. Parang, uh, parang totoo. So the Israelites examined, di ba? Examined their food, but they did not consult the Lord. The Lord. That's the key. Di ba? Kahit na gaanong kabusisi ka, Consult. akala mo ang galing-galing mo na. Pero bakit consult ganun pa rin? Why do we, nadideceive pa rin tayo? How do you consult the Lord? Yeah. Yeah, so how do we know? Okay, Beda, how do we know? Yeah, halimbawa, ganon. Halimbawa, nag-apply ka ng trabaho. Ito ba para sa akin? Di ba? How do you know that the Lord is okay? Okay? Some signs. Okay? Simple. Simple. Oo. Like for example, anong simple issue? Sige. Halimbawa. Simple issue. Although, siyempre, wala ako na party. Talaga ako sa lugar na ito, bibigyan mo party na yun na simple. Ate, meron pa sila testify sila yung service. Yeah. Okay, they did not consult the Lord. Then Joshua made a peace treaty right away. Di ba? So bakit bumigay si Joshua? What do you think? He trusted his own wisdom. Di ba? Nakita niya, talagang came from Sagot na si Brother Claro. Hello? So, bakit ganon? Why with that? Bakit tayo laging you always make mistake? What's wrong with us? Natanong ko lang. Based on experience. No matter how
Pero, I'll see it again, ha? Okay. nga, I'll send this again. Okay, bye-bye. sabi, Hindi naman ano eh. okay. Pero kailangan, pero guys, kailangan din common sense. Diba? Ng Wisdom. right mind. Diba? Oo, right choices. Diba? Oo. Ano eh, kasi tinan mo si Joshua,
Hello po, nakamute po yung ano, yung speaker. Ayun, nakamute pala. Kaya pala hindi namin naririnig. Nag-mute. Sorry, okay. Okay, tapos na kami sa chapter. Hindi ka nagreklamo. Kala ko, kanina nag-text ako, nag-chat ako na wala. Sabi ko, are you conversing? Diba? You know? Ay, tapos, ay, Marlon, tapos na kami sa chapter 10. Ay, chapter 9. Ikaw na. Yay! Ikaw na. Ikaw na. Oh. Yan yung ano, Marlon, yung chapter 9, yun yung Gibeonites na dinisim nilang Israel. Karon Nice. sila ng treaty, so they were not killed. Di sila pinatay. Di ba? Kasi because of the treaty. Di ba? So kaya lang ginawa silang alila. Now, chapter 10, let's hear from ano, from Marlon. Marlon. Ayun, mic sa'yo. Marlon? Hello, Ikaw na. good evening. Good evening po. Ako po ba talaga? Mm-mm. Okay, sige po. Please allow me to ano po, no, share my screen po. Okay, so good evening po ano, good evening po, good evening. Medyo kinabahan po ako kasi parang nasa Actually, naman kayo. okay po ba yung ano ko? Yung Audio. aking audio po. Okay naman po. Okay, actually po no, medyo kinabahan po ako kasi feeling ko nasa Directors Council meeting ako. yung 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 style niyo po kasi yung setup niya parang Directors meeting po. Council meeting. Ayan. So anyway po no, first of all po no, of course babatiin ko po ng happy birthday Ma'am Loy. Ayan, happy birthday. Sana po marami pa po kayong maging birthday. Ayan. Thank Lalo po you. lalo po kayong bumabata sa pag nagbe-birthday po kayo. Ayan. Okay, so yung chapter ko po, no, yung naka-assign po sa akin ngayon about the Joshua chapter 10. Okay, meron po tayo ditong 43 verses po, ano. Ayan. So ngayon po, ano, this chapter po is about the book of Joshua in Bible chapter 10 po, ano. Ninanarrates po dito yung mga Israelites po natin na sa pagpasok po nila sa Promised Land under the Joshua leadership po, ano. Kung babalikan po natin yung diniscuss kanina ni Brother Mike, kung titingnan po natin talaga, no, yung from chapter 8 and chapter 9 po, ano, parang nagkaroon po talaga dito ng crusades po, ano, ng crusade po yung yung mga Israelites po, no, para makuha po nila or makonquer po nila yung mga promised land po natin. I think the chapter 8 po, ano, ito po yata yung pag-conquer po nila doon sa Jericho, no? Hindi lang po ako sure. And sa chapter 9 po, yung diniscuss po ni Brother Mike po kanina, ito po yung pang-conquer po nila naman sa ano po, no, sa kingdom po ng Ai. Sabi nga po ni Sir Mike po, ano, sa kingdom ng Ai po natin, na-deceive nila, no, nalure po nila yung mga kalaban po nila. Ayan, parang yung sa kwento po ni Sir Mike kanina po, ano, akala ng mga taga-Ai ah, na nang sumugod po sa front po sumugod sila Joshua po, ano, but nung na clear na nila yung mga armies, no, doon sa kanilang kingdom po nila, yung pala merong mga armies din po, no, na nakatago po sa likod. Ayan, parang style ng Trojan War po yung nangyari po doon sa pag-conquer po nila doon sa Ai. And after that po, ano, yung Kingdom of Gibeon, no, yung Kingdom of Gibeon rin po, no, nung narinig po nila yung nangyari sa Jericho Diyan tsaka na sa lang Ai, sa isang. ang nangyari po doon, di ba, actually, di ba parang sila naman po yung nag-deceive kay Joshua. Ayan, nagpanggap po sila ng mga taga Far Away Land, di ba? Ayan, tapos po, um, kasi nga po, di ba, according to Sir Mike din po, kasi nga po, ang utos nga po ni Lord po dyan, no, nung panahon po na yan, is talagang lipulin talaga yung mga tao sa Canaan po, ano. So lahat po yan, wala sila ititira. Kaya po ang naging reason po ng mga Gibeonites po
taga malayong lugar sila. Ayan. So after that, hindi kumonsult si Joshua kay Lord, 'di ba? Kaya nagbigay siya ngayon ng treaty. However, kung titingnan rin naman natin doon, no, meron namang naging mas maganda naman, no? Maganda naman yung naging output naman po nung pagiging treaty nila sa Gibeonites kasi nga po yung mga taga Gibeon gusto lang talaga nila ng treaty, gusto lang nila ng peace. 'Di ba? Kumbaga pag bumaba sila, binaba nila yung pride nila, naging slave sila, 'di ba? Na sila'y taga-igib ng tubig, taga-putol lang kanilang mga kahoy. Naging ally din nila po yung mga Israelites. Okay, so yun po yung nasa chapter 8 and chapter 9 po natin. So sabi nga po ni Sir Mike kanina, the 9 and 10, the 8 and 9 siya po yung magiging foundation or yung background po nung chapter 10 po natin. All right? So kayo po okay, medyo Tagalog na po ito okay, titignan po natin dito meron po kasing mga events po mahalagang events po dito sa chapter 10 po natin. Of course, yung pinaka big event po dito yung pagka-conquer po do sa mga sa land po ng mga Amorites po natin or in Tagalog po yung Amoreo. Okay? So basahin ko po isa-isa po yung mga verse by verse po tayo verse by verse po tayo. Alright. So, the first one po is nabalitaan ni Adoni-Sedek, hari ng Jerusalem, na sinakop at tinupok ni Josue or Joshua ang lungsod ng Ai. Nabalitaan din niya ang ginawa ni Josue sa hari at mga mamamayan ng Ai at ang ginawa niya sa hari ng Jericho at sa mga taga roon. Nalaman din niya na ang mga taga Gibeon ay nakipagsundo at naninirahang kasama ang mga Israelita. So meaning po in the chapter 1 po natin, yun nga po nakatunog po ayan, nakatunog po yung si Aboni Sedek, hari po ng Jerusalem do sa mga past na conquered cities po ni Josue na sabi nga natin very cruel kung titingnan natin very cruel yung kanyang ginawa dito kasi pinatay niya talaga lahat lahat po nung doon tapos medyo cruel din yung ginawa nila sa hari. I think na parang sinasabit po nila sa puno Tapos yun nga po nalaman rin po niya dito na nakipagkasundo po ang Gibeon sa mga Israelita. Ayan. Tapos po in the chapter 2 po natin, labis itong kinabahala ng mga taga-Jerusalem sapagkat ang Gibeon ay kasinlaki ng mga lungsod na may sariling hari, higit na malaki kaysa Ai at magigiting ang mga mandirigba nito. So kung titingnan po natin in chapter 2 po natin, malaking kingdom rin po pala yung Gibeon. Hindi lang po sila yung isang pipitsuging isang pipitsuging kingdom lang na maliit siya, 'di ba? Pero according to uh, King Aboni Sedek po malaking siya, malaking city yan or malaking bansa yung Gibeon na merong hari at marami rin silang mga magagaling po ng mga mandirigma or magagaling na armies po Kaya nagpadala ng mensahe si Adoni Sedek kay Hoham, hari ng Hebron, kay Piriam, hari ng Harmut, kay Japia, hari ng Laquis. Tama po ba? At Eglon. kay Debir, hari ng Eglon, Kung titingnan po natin, parang nakipag-Zoom meeting. Ayan, nakipag-Zoom meeting na si Aboni Sedek po doon sa apat na hari. So doon sa nabalitaan nila. Parang he convinced, di ba? Kinonvince po niya yung apat na hari na magkaroon sila ng treaty na sundo-sundo po sila. Kasi kung titingnan po natin, the yun nga po, kung titingnan po natin yung story niyan, kasi alam rin nila na kasama nila Joshua, yung kanilang Diyos na nakikipaglaban. Ayan po yung Diyos ng Israel. Yan, kasi pa lang po dati, yung Diyos nila sa Israel. Kaya po, para po maano nila yan, para madipit po nila yan, nagkasundo-sundo po yung five kings or yung limang kaharian po natin. Ngayon, kung way back, kung babalikan po natin ngayon yan, actually, nangyari po yan ngayon, di ba? Nung nakaraan po, yung sa war in Israel din, nangyari na po yan, yung Jordan, ayan, yung mga nakapalibot din po sa kanya, di ba? Nagwar din po sila, Parang I think 7 days war po yata. Yun, hindi ko alam yung eksaktong araw po na yun, Parang ganito rin po yung nangyari. However, kung titingnan po natin dito, nakita rin po natin yung same result na ang nanalo pa rin doon po yung mismong Israel. Alright? Ngayon po, ganito ang kanyang pinagsabi sa chapter 4 tayo,
kailangan namin ang iyong tulong, kailangang salakayin natin ang Gibeon sapagkat ang mga taga roon ay nakipagsundo kay Josue at sa mga Israelita. Ayan. So ngayon po, ang target po nung five hari po na yan, yung five kings po natin, hindi naman po muna yung no, yung Israel, yung grupo ni Josue. So parang ang gusto nilang munang gawin is pilayin muna yung kanyang kakampi. Ayan. Parang nangyayari rin po sa giyera po natin ngayon po, no? 'Di ba parang una niyang ini-eliminate muna yung mga alam nilang kaya nila munang talunin. Which is, kung titingnan po natin dito, yung Gibeon. So yun po yung kanilang target muna, yung kakampi ni Josue. And then, nagkaisa ang mga limang haring Amoreo, ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Harmot, ng Lakis, at ng Eglon, at pinagligiran nila at sinalakay ang Gibeon. Yun na nga po, di ba? Sinalakay na po nila yung Gibeon. Ngayon, in chapter 6 po natin dito, no, nagpasabi naman kay Josue sa kampo ng Gilgal ang mga taga Gibeon. So yun po, lumapit po yung taga Gibeon po sa kanila po na humingi sila ng tulong. Kaya nga po, kung titingnan po natin dito, no, sabi po nung pinaka-leader nila or kanilang messenger, huwag po ninyong pabayaan itong inyong mga abang alipin. Pumarito po kayong madali upang kami sa klolohan, iligtas ninyo kami, pinagtutulungan po kami ng lahat ng mga haring Amoreyong naninirahan sa kaburulan. Ngayon po, ah ngayon po, nung humingi ng tulong yan, actually, nung humingi ng tulong po yan, of course, si Joshua po, parang ayaw na niyang, rin, ayaw rin niyang maulit yung nangyari po sa chapter 9, na hindi siya nag-consult kay Lord. Ayan, kay Yahweh, no? So ngayon, kung titingnan rin po natin dito, nag-consult siya and then binigyan siya, no? Binigyan siya ng consent ni Yahweh na tulungan yung mga taga Gibeon. Okay? Kaya po, sabi rin po, in chapter 7 po natin, kaya nga't dumating si Josue buhat sa Gigal, kasama ang kanyang buong hugpo, pati ang magigiting niyang mandirigma. Sinabi ni Yahweh kay Josue, huwag kang matakot sa kanila, ibigay ko na sila sa iyong mga kamay, wala ni isa man lang sa kanilang makakatalo sa inyo. Meaning, kung titignan po natin, no, yung chapter 7 and verse 7 and verse 8 po natin, no, yun nga po, no, binigyan na ng consent ni Lord si Joshua or si Joshua na tulungan taga Gibeon, and then binigay po niya yung promise, no. Nagbigay na siya dito ng assurance na yung tropa yung troop ni Joshua po na hindi siya matatalo doon sa mismong giyera. Kaya nga po sabi nga natin, no, nung pumunta si Joshua, okay, nung nag-reinforce po siya doon sa Gibeon, mataas yung kanilang yung kanilang kumpiyansa po na talaga mananalo, na sabi nga natin, 'di ba, na nasa likod nila or nasa harapan nila si Lord, 'di ba? Kaya kumpiyansa po sila dito, ano. And then in chapter 9 po natin, verse 9 po natin, magdamag na naglalakbay si Josue at ang kanyang hukbo buhat sa Gigal at bigla nilang sinalakay ang mga Amoreo. And then, niloob ni Yahweh na magulo ang mga ito dahil sa takot nang makita ang hukbo ng Israel, nilipol nila ang Israelita sa Gibeon, hinabol sila sa paglusong ng Beth-horon hanggang sa Aseka at sa Mekeda. Yun, nung nga po, nung umatake na po sila, syempre natakot po, natakot po yung mga kalaban po nila dun sa forces po, na dala ni Josue. So of course, 'di ba, medyo matatakot na sila diyan dahil kumbaga po, kung sa war po kasi malaki yung experience na, madami nang naging experience ngayon yung troop po ni Joshua. And then sabi nga rin nila, meron na rin pumuntang chismis sa kanila, nakarating na sila na ah, kasama nila yung Diyos ng Israel. Kaya po nung umatak sila, natatakot na, takot na rin yung mga armies po ng five kings po natin na yan. And then hinabol po, nagkaroon po sila ng habulan kung saan saan sila po pumunta. Ayan, from sa Beth Horon hanggang sa Asek at sa Mekeda. And then, in verse 11 po natin, samantalang tumakas sila sa paghabol ng mga Israelita, pinaulanan sila ni Yahweh ng malalaking tipak na yelo buwat sa langit, umabot ito hanggang sa Aseka at napakaraming namatay. Mas marami pa ang namatay sa pagbagsak ng yelo kaysa sa tabak ng mga Israelita. Meaning po, yun nga po yung isang aging advantage po ng mga tropa po, ni or troop po ni Josue.
Ayan. So, nung hinahabol na po nila, no, yung mga kalaban po nila, ayun, nagkaroon po dito ng hailstorm. Ayan, nagkaroon po imagine niyo po, no, sa disyerto, nagkaroon ng hailstorm. Nung panahon po na yan, hindi pa uso yung climate change, di ba po? Ayan, wala pa climate change before, di ba? Pero nakita na natin, no, nakita na po natin na yung mga bato, no, yung mga yelo, kasi laki ng mga bato, na mas marami pa pong napatay, no, mas marami pa pong napatay yung yelo, no, yung hailstorm po na yan, kaysa sa mga pagsaksak nila dun sa mga kanilang mga kalaban. And then, after that po, ayan, medyo gumagabi-gabi na po kasi yan. No? Yan, medyo gumagabi na. Medyo naisip po kasi ni Josue that time po na pag gumabi na, makakatakas na po no, yung kanilang mga kaaway. And kanilang mission po kasi ang crusade nila is talagang todasin lahat po yan, di ba? Talagang, sabi natin, i-overkill lahat ng kanilang mga kalaban. Kaya ngayon po, in chapter 12 po natin, no, verse 12 po natin, yun nga po, nag-pray po ulit, di ba? Nag-pray po ulit si Josue or sabi nga natin, inutusan po niya ngayon yung araw at yung buwan. Nasabi nga po dito na yung araw, di ba? Humintong araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon. Meaning, sabi nga natin dito, no, the sun stands still, no? Sabi nga natin po, no? Hindi nawala po yung araw. Ayan. Yung buwan napunta lang siya doon, hindi siya umalis, hindi nagpalit ng ng gabi or liwanag. So yun po yung naging ilaw po nila para habulin nila or tagisin po nila yung kanilang mga kaaway. All right? And then in verse 13 po tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng Istradita ang kanilang mga kaaway. Sabi po dito, hindi ba nasusulat ito sa aklat ng Nasser? And tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumbog sa buong maghapon. Kailanman hindi nangyari at hindi na muling nangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nakipaglaban sa panig ng Israel. So meaning po, nung titignan natin, napakaswerte ni Josue. Kasi ang inutusan po niya yung kanyang boss. Di ba po? Kung titignan natin dito, sa verse 13 po, na inutusan niya si Yahweh na pahintuin yung yung araw tsaka yung buwan, di ba? Kasi walang no, parang sabi nga no sa history ng Bible, parang ito pa lang no, yung parang naisusulat natin na yung mismong tao is nautusan, di ba? Yung mismong Diyos na pumanig po sa kanila sa mismong laban po na yan. Okay? So kayo po pagkatapos nito, si Josue at ang kanyang tauhan niya ay bumalik sa Gilgal at nakatakas ang 5 hari at nagtagpo sa yungib ng Makeda. Ngunit may nakaalam na doon sila nagtatago at ito ay ipinasabi kay Josue, no? Ayan po So nakatakas yung 5 hari po na yan, sabi nga ayan. Pero meron raw nakakita na ayun yan, chismosa, ayan, na Marites, no? Na yung nakakita po sa kanila, of course, sinumbong, no? Sinabi po kay Josue. Ayan, kung saan rin po yung mismong location ng mga hari po na yan, no? Kung titingnan po natin dito ang kanilang location, ay nakatago po sila sa yungib ng Makeda. Alright? And then, in verse 18 po natin, kaya inutos ni Josue, takpan ninyo ang malaking bato, ang bunganga at ng yungib at ito'y pabantayan sa inyo. So unang ginawa niya, no, inutusan po niya yung kanyang mga armies po, yung mga kanyang tao na ito po yung kuweba, tinakpan po ito ng maraming bato para hindi sila makawala. Siguro para magutom sila, ma-starve sila doon, starve to death, di ba? Magutom po sila doon. But sabi nga dito, kaya sabi po dito sa 19, ngunit huwag kayong titigil doon, habulin niyo ang kaaway, unahan sila at harangin upang pasok sa makapasok sa kanilang lungsod, ilagay na sila sa Yahweh sa inyong kapangyarihan at sila ngay pinuksan ni Josue at ang kanyang kawal kahit may ilang katakbo sa nakapasok sa nakapaderang lungsod at bumalik na sa Kapon Makeda lahat ng kawal ni Josue buhat wala ng manghas magsilaban sa kanya. Okay? So ngayon po parang ang lang po kasi dito parang ang nangyari po dito 'di ba una pinatakpan niya yung burol. Kaya after po niya pinatakpan yung burol, pinatanggal din po niya yung mga bato. Ayan, pinatanggal din po niya para makuha rin po niya dito yung mga hari, Ayan. Ngayon po, ito po, nasa 22 po pala yon, medyo nag-advance ako. Inutos ni Josue sa kanyang mga tauhan, alisin ninyo ang nakatakip na bato sa bunganga ng yungib, ilabas ninyo ang 5 haring iyon at iharap sa akin.
Ganoon nga ang ginawa nila. Inilabas sa yungib ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron at ng Harmot, ng Laquis at ng Eglon. Nang nasa harapan na ni Josue ang 5 hari, tinipon niya ang kanyang mga mandirigma at inutos sa mga pinuno, "Hali kayo, tapakan ninyo sa leeg ang mga haring ito," at ganon nga ang ginawa nila. So meaning, 'di ba, nung una, no po, no, tinakpan, tapos inutos rin ni Joshua na tanggalin yung mga bato, no? Tapos kinuha po nila yung 5 hari, ihinarap sa kanya. Ngayon, inutos niya po, ano, doon sa kanyang mga mandirigma na tapakan sa leeg. No, parang, ano yun, parang basta, alam naman po natin, no, yung tinatapakan po sa leeg. Yun po yung ginawa ng mga mandirigma nila doon sa 5 hari po na nahuli po nila. And after that, in verse 25 po natin, no, pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matatakot or panghinaan ng loob. Ganito ang gagawin ni Yahweh sa lahat ng inyong mga kaaway." So ibig sabihin po pala, no, kung babasahin po natin yan, kung may kaaway kayo, no, ganyan yung gagawin ni Yahweh, ni Lord, sa mga kaaway po natin, no. Kaya nga po, wag po tayo mag-aano sa kaaway natin. Parang ganun, tatapakan ni Lord yung kanilang leeg. Ayan. And then, 26 naman po, ang 5 hari ay pinatay ni Josue at maghapong ibinitin sa 5 punong kahoy. And then, nang palubog na ang araw, inutos ni Josue na ibaba sila sa pagkabitin at ipinatapon sa yungib na pinagtataguan nila. Ang bunganga ng yungib ay pinatakpan ng malalaking bato na naroon pa sa paghanggang ngayon. Okay, so ganun lang po, ano, after po na ibinigti po sila sa 5 punong kahoy, ibinalik rin po sila dun sa kuweba kung saan sila po nahuli, and yun na po yung kanilang naging libingan, no, nung 5 hari po na yon. And then, hindi pa po doon natatapos po, ano, yung crusade po na ginawa po ni Josue. Ngayon po, ano, parang ang ginawa niya po dito, no, na itinuloy na po niya para masakop na po niya yung buong Israel. Okay? Kung titingnan po natin do sa chapter 28, basahin po natin. Nang araw din iyon, nasakop ni Josue ang Makeda at pinatay ang hari roon. Nilipol din niya ang buong bayan at wala siyang itinirang buhay isa man. Ginawa niya sa hari ng Makeda ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Okay, kung ano po ginawa niya sa Jericho, sa hari ng Jericho, ginawa rin po niya sa Makeda. And buhat sa Makeda, sinalakay naman ni Josue at ng mga Israelita ang Libna. I think Libya ba ito ngayon? And ibinigay rin ni Yahweh sa kanilang mga kapangyarihan ang hari at ang lahat ng mga mamayan dito. Pinatay nilang lahat ang mga taga-roon at walang itiniras isa man. Ginawa ni Josue sa hari ng Libna ang ginawa niya sa hari ng Jericho. Pagkatapos nito, kinupkob naman at sinalakay ni Josue at ng mga Israelita ang Lakis sa kanilang araw ng labanan. Muli silang pinagtagumpay ni Yahweh, nilipol din nila ang lahat ng taga roon tulad ng ginawa nila sa Libna. Si Horam na hari ng Heser ay sumaklolos sa mga Lakis, ngunit tinalo rin sila ni Josue at walang tinirang buhay sa kanilang mga tauhan. And then, buhat sa Lakis, kinubkob at sinalakay ni Josue at ng mga Israelita ang Eglon. Sa araw ring iyon, nasakop nila ang Eglon at pinatay ang lahat ng mga taga roon tulad ng ginawa nila sa Lakis. Kung titingnan po natin, no, yung from 28 to 34, paulit lang naman po yun yung mga nangyayari dito, no. Kinongkar po nila yung mga cities po, ano, or yung kingdom po ng mga haring mga napatay po nila. Okay, and then pinatay po nila lahat ng kanilang mga tao doon, tao, 'di ba? Walang itinira na buhay doon sa kanilang mga tauhan or doon sa people nila doon sa mismong kanilang kingdom. And then in 36 po, ano, pagkatapos nito, si Josue at ang buong hukbo ng Israel ay umakyat sa mga bulubundukin at sinalakay naman nila ang Hebron. Nasakop nila ang lungsod at pinatay nila ang lahat ng taga roon, buhat sa hari hanggang sa kahuli-huling mamayan. Ganon din ang ginawa nila sa mga karatig bayan ng Hebron. Sinunog nila ang lungsod at walang iniwang buhay gaya ng ginawa nila sa Eglon. Hinarap naman ni Josue at ng buong hukbo ng Israel ang Debir. Sinakop nila ang lungsod ng mga karatig bayan nito, pinatay nila ang hari,
nilipol nila ang lahat ng mamayan, ginawa rin nila sa Debir ang ginawa nila sa Hebron, Libna at kanilang mga hari. And then, sinakop nga ni Josue ang buong lupain, ang kaburulan sa silangan, ang mga nasa paanan ng mga bundok sa kanluran, pati lupain, katimugan. Natalo nila ang hari sa lugar ng ito at nilipol ang mga lahat ng naninirahan doon. At walang tinirang buhay ayon sa pinag-uutos ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Okay? And then in 41 po, sinakop ni Josue ang lahat ng lupain buwat sa Kades Barnea hanggang sa Gaza. So alam naman po natin siguro yung Gaza ngayon, no? Pati ang nasasakupan ng uh, Goshen hanggang sa Gibeon sa Daong Hilaga, sinakop niya ang lahat ng mga lupain at mga kaharian ito sa loob lamang ng isang tuloy-tuloy na pananalakay sapagkat si Yahweh ang Diyos ng Israel ay kasama ng mga Israelita sa pakipaglaban. Okay, lastly, pagkatapos bumalik ni Josue at buong hukbo ng Israel sa kampo ng Gilgal. So doon po natapos po yung crusade po ni Josue. So meaning po kung titignan po natin 'yan, nag-start po ito sa pag-atake po nung 5 hari. Nung natalo po nila yung 5 hari, tuloy-tuloy na po yung pagsakop po, diniretso na po yung pagsakop po ni Josue. Doon po nila nasakop po dito yung buong Israel. Okay? So dito po kung makikita po natin dito ano po ba yung mga natututunan po natin Natutunan po natin yan. Actually, hindi naman natin natutunan dito yung paglipol po natin dun sa mga lupain, pagpatay, di ba? Kasi kung titingnan talaga po natin yung history po natin, talagang pinaglalabanan po natin yung yung lupain, Yan ang talaga yung mga pinaglalabanan natin. And of course, may pinaghahawakan din po, di ba? Yung grupo ni Joshua na yung kanilang pinaglalaban, ito po yung promised land, ito yung pinangako sa kanila ni Lord or ni Yahweh. But sabi nga po natin dito, ano po ba yung matututunan natin? Number 1 po dito is faith and prayer. Di ba? Kasi po, hindi naman po magagawa yan ni Joshua kung wala siyang pananampalataya. Di ba? Kung wala siyang faith kay Yahweh or kay Lord. 'Di ba? Hindi po parang sa buhay lang po natin 'yan, 'di ba? Kung wala tayong faith, 'di ba? Hindi natin magagawa po yung mga miraculous, 'di ba? Yung mga kakaiba po natin na kailangan po nating gawin, 'di ba? However, through prayer, sabi nga natin po, through prayer, doon natin ngayon ito po yung magiging medium natin, para makausap po natin si Lord, 'di ba? Sabi nga natin, without prayer, parang wala po tayong faith sa kanya. Kasi po, 'di ba, parang kung babalikan po natin yung kay Joshua, uh, nakipag-ano siya, di ba po? Nakipag-usap siya. May pitch siya. Tapos every time na meron po siyang gagawin isang plano, kailangan po niyang i-consult po kay Lord po 'yon. Siguro ang sinasabi po ng mga passage nga po dito, dapat ganun po yung gawin po natin. Hindi lang po tayo meron faith po tayo, kailangan po natin kausapin si Lord, di ba? Na kumusult tayo if yung gagawin po ba natin ito is tama and mali. Okay? And then, number 2, courage and determination. Di ba? Imagine niyo po, di ba? Naging Joshua the Conqueror. Kung titingnan po natin, bumilid siya ng kanyang empire. Kasi lahat ng mga kingdom within the Israel, sa land ng Canaan or Amorites, na hindi po kabisado, na-capture po niya. But magagawa po ba niya yun without his courage and determination? Saan po ba niya kinuha yung determination po na yun? Di ba? Of course, kinuha po niya yung determination na yun and courage yun through faith and prayer din po or paniniwala po niya kay Lord. 'Di ba? Doon po niya 'yun doon po niya itong kinuha. And then meron din po siyang leadership because of his leadership, 'di ba po? Napasunod po niya yung mga tao po niya, 'di ba? Yung mga tao sumunod sa kanya. But of course, 'di ba? Hindi naman susunod po kay Joshua yung mga tao niyan kung hindi siya yung man na merong integrity, 'di ba? Kasi hindi naman susunod po yung tao kung 'di ba? Kung hindi man pagpapalo po sa inyo kung wala po kayong integrity, 'di ba? But sabi nga natin until the end, 'di ba? Ayan, alam kasi ng mga taga-Israelites, 'di ba, na si Joshua, man of God.